Isang asawa, isang ina, at lihim ng iba. Natagpuan ang katawan niya sa gilid ng kalsada sa South Florida na naging palaisipan sa mga investigador ng mahigit isang taon. Ngayon, may nakakagulat na pangyayari. Isang pag-aresto ang nagbunyag ng sangkaterbang text messages, Mga lihim na DM at isang alibay na ayon sa mga investigador ay puro kasinungalingan lamang. Narito tayo sa kasong hatid ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Ito yung klase ng bagay na hindi mo na makakalimutan. Oktubre 28, 2024 ilang tawag sa 911 ang natanggap ng mga awtoridad sa Palm Beach County, Florida. Isang babae, patay na at dumudugo ang bibig. Natagpuan sa gitna ng kalsada ilang talampakan lang mula sa sarili niyang sasakyan. Ito ang babaeng natagpuan sa kalsada na nais alalahanin ng mga nakakakilala sa kanya, si Linda Camputelli. Ito ay video sa obituary niya na nagpapakitang masaya siya kasama ang pamilya. Lumaki si Linda sa Miami at star student siya. May academic scholarship siya sa Universidad ng Miami at 10 taon siyang rehistradong nurse. Nakilala niya ang kanyang asawa na isang medical resident at nagsimula silang bumuo ng pamilya. Nagkaroon sila ng 2 anak at lumipat sila sa hilaga ng Miami sa Palm Beach County. Doon sila tumira sa Wellington. Sa obituary ni Linda, inalala siya ng mga tao bilang masigasig na namuhay. Kaya sa kabila ng lahat ng yon, paano nagkaganon ng isang taong minahal ng napakaraming tao at naglaan ng kanyang professional na buhay sa pag-aalaga ng iba ay natagpuang patay sa ganitong paraan? Noong Oktubre 18, 2024 bandang alas 10:20 ng gabi. Ang opisina ng sheriff ay nagsimulang makatanggap ng ilang tawag sa 911 tungkol sa isang babae sa kalsada sa 6,000 block ng Lyons Road sa Western Lake Worth, Boyden area. Iyan ay nasa Lyons Road sa pagitan ng Lantana Road at Hippoluxo. May tumawag sa 911 tungkol sa babaeng walang malay na nakahiga sa kalsada malapit sa puting Chevy Tahoe. Natuklasan ng pulisya na ang sasakyang malapit sa katawan ay pag-aari ng asawa ni Linda. Kaya napagtanto nilang si Lindang namatay. Babala, mahirap pag-usapan ng detalye ng kanyang pagkamatay. May bakas ng dugo sa kalsada. May malalim siyang sugat sa ulo. At ang likurang bahagi ng kanyang sakong ay pudpod at nawasak. Ayon sa mga awtoridad. Ayon sa awtoridad, si Linda ay kinaladkad o persahang inilipat. Tugma sa blunt force trauma ang mga pinsala ni Ginang Camputelli. Dinala siya sa opisina ng medical examiner ng Palm Beach County kung saan isinagawa ang forensic na pagsusuri. At kasabay ng pagsusuring yon at ng impormasyon na kuha namin mula sa opisina ng sheriff, idineklarang pagpatay ang kaso. Sa loob ng kotse, may mga mansa na nagpapakitang may tao na nasa loob ng sasakyan. At ito ay isang tao na di umani nagtangkang punasan ng dugo. Isinulat ng mga deputy na umaandar pa ang sasakyan at lahat ng pinto ay nakasara. 25 PE ang layo, nakita nilang cellphone ni Linda. At may bagong text message mula sa kanyang asawa sa cellphone na yon. Dumating ito mga 1 oras bago yon. Ngayon, si Linda at ang kanyang asawa ay nakatira mga 8 milya ang layo mula sa kung saan natagpuan ang kanyang katawan. Nagpunta ang mga detektib sa bahay ni Linda. Nang kumatok sila, asawa niya ang sumagot at mukhang bagong gising. Sinabi niya na umalis si Linda ng bahay bandang alas 7:30 o alas 8 para maghapunan kasama ang mga kaibigan. Ipinakita ng datos mula sa cellphone na ang telepono ng kanyang asawa ay nasa bahay nila habang wala si Linda. Kaya natanggal siya bilang suspect, isang matibay na alibay. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, kinausap ng mga investigador ang mga kaibigan ni Linda na nagsabing posibleng may romantikong relasyon siya kay Rene Perez, isang dating katrabaho. Ngayon, bago natin pag-usapan si Rene, kailangan muna nating talakayin kung ano ang natagpuan sa likurang upuan ng sasakyan ni Linda. Isang Chevy Tahoe ito. Ayon sa mga pulis, sapat ang laki ng likurang bahagi para sa 2 tao. At sa bahaging yon, nang ibinaba ang mga upuan, merong ultrasorb na medical sheet. Bukod pa rito, napansin nilang meron pang ibang naroon. Pero nawala ito bago dumating ang mga pulis. May larawan sa telepono ni Linda na nagpapakita ng kumot o mantel na inilatag sa ibabaw ng medical sheet na yon. Ayon sa ulat, nakasulat sa kumot, "Maligayang kaarawan. Sana kakaiba at espesyal ang iyong kaarawan." Nang suriin ng mga pulis ang lugar kung saan natagpuan si Linda, wala na ang kumot doon.
Batay sa ebidensya, matagal nang magkakilala at dating magkatrabaho sina Gino Ong Perez at Binibining Campotelli. Meron silang patuloy na pagkakaibigan. Nagsagagawa ng extraction ng mga detective sa iPhone ni Linda at natuklasan nilang may relasyon siya kay Rene Perez. Ayon ito sa humigit kumulang 25 pahinang affidavit na hawak namin dito sa Law and Crime. Ngayon, madalas mag-uusap sina Linda at Rene sa WhatsApp. Ang messenger na may end-to-end encryption na nagbibigay daan sa mga tao na makapag-usap ng palihim kung kinakailangan. Nang makita ng mga deputy ang mensahe ni Linda at Rene, lumabas na nagplano silang magkita sa gabi ng pagpatay kay Linda. Kasabay ng sinabi niyang makikipaghapunan siya sa mga kaibigan. Ito ang ilang nilalaman ng mensahe noong nakaraang araw, sabi ng autoridad, habang nagpaplano sina Linda at Rene. Nag-message si Linda kay Rene sa WhatsApp. Mahal kita, may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko alam ang aasahan bukas. Hindi mo pa ito nagawa para sa akin dati, kaya medyo kinakabahan ako. Makalipas ang ilang minuto, sagot ni Rene. Lol, wala yon. Gusto ko lang ipakita na kaya ko ring maging romantiko. Siguro hindi ito kasing ganda ng mga ginawa mo para sa akin. Sabi naman ni Linda, so bukas ng 7:30 at sigurado kang okay lang talaga ito ha? At sumagot si Rene, oo ma'am, ayos na ayos. Mahal na mahal kita. Sumagot naman si Linda, salamat, mahal na mahal din kita. Good night. Ngayon, ayon sa mga deputy, may iba pang mga mensahe silang nakita na nagpapakitang madalas mag-usap ang dalawa tungkol sa sex at kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Naniniwala sila na ang romantikong ugnayan na ito ay tumagal ng halos 2 taon. Ngayon, kitang-kita na kung detective ka, sasabihin mong dapat nating kausapin si Rene Perez. Pinapapunta nila si Rene para sa panayam noong 2024 matapos ang lahat ng ito. Inamin daw ni Rene sa kanila na may relasyon siya kay Linda. Sabi niya, 2 taon na ang relasyon nila. Tinanong ng pulis si Rene tungkol sa WhatsApp messages na nagpaplanong magkita sila sa araw na natagpuang patay si Linda. Sinabi ni Rene na balak niyang gawing espesyal ang birthday ni Linda na kamakailan lang nagdaan. Nagtatrabaho siya sa gabi sa medical center. Plano raw niyang umalis sa trabaho at makipagkita kay Linda. Sabi niya, isang araw bago yon, nag-message siya kay Linda na hindi siya makakapunta dahil may sakit ang anak niya at hindi makakapasok sa trabaho. Sabi niya, pumasok pa rin siya sa trabaho nung gabi na yon. Ang problema sa alibay na yon, tulad ng nabasa natin, ay ilan sa mga mensahe na ipinadala ni Linda at Rene sa isa't isa. Sabi ng mga autoridad, walang ebidensya na si Rene ay nagpadala ng mensahe. Hindi text message, hindi WhatsApp message. Sinabing hindi siya makikipagkita kay Linda sa gabi ng ika-28. Ngayon, makikita mo kapag narinig mo yan, kung isa kang detective, may mga bagay talagang hindi natutugma sa kwentong ito. At malaking bahagi ng kwentong ito, malaking bahagi ng kasong ito na nabuo mula pa noong gabing iyon ng Oktubre 2024 ay nakasalalay sa ipinapakita ng cellphone location data. Bago tayo magpatuloy, pag-usapan muna natin si Rene. Sinabi niya sa mga pulis na nang kanselehin niya ang date nila ni Linda bago ang insidente, sobrang nagalit si Linda. Ayon sa mga investigador, red flag din ang sinabi niya dahil sinuri nilang 10,000 text messages sa nakaraang mga buwan. Sa pagitan ng dalawa, napansin nilang isang pattern kung paano nag-uusap sina Rene at Linda. Sabi nila, kapag may ikinagagalit o ikinababahala si Linda, sobra-sobrang humihingi ng paumanhin si Rene. Ngayon, sinasabi niya na labis na nagalit si Linda dahil kinansela niya ang pagkikita na pinlano nila para sa kaarawan nito. Pero ayon sa mga pulis, walang ebidensya, walang paghingi ng tawad mula kay Rene. Maliban sa katotohanang walang ebidensya na kinansela niya talaga ang pagkikita dahil hawak nilang lahat ng mensahe na di umano'y ipinadala ni Linda at Rene sa isa't isa. Pag-usapan natin ang lokasyon ng cellphone. Ayon kay Rene, sinishare niya ang lokasyon ng kanyang pangunahing telepono sa asawa niya. Tuwing makikipagkita siya kay Linda, iniiwan niya ang kanyang pangunahing telepono para di makita kung saan siya pupunta. Sabi niya, may pakalawang telepono siya para tawagan ng trabaho. Kaya madali siyang makokontak kung kailangan siyang bumalik sa medical center. Nung gabing sinabi niyang nasa trabaho siya buong oras, ayon sa investigador, may surveillance video na nagpapakitang umalis si Rene sa trabaho bandang alas 6:24 ng gabi. Sabi ng pulis, naiwan niya ang telepono na nagsasabi sa asawa kung nasaan siya. Ilang oras matapos nito, alas 11:52 ng gabi bumalik si Rene sa trabaho. Ayon sa pulis, sa surveillance, lumapit siya sa basurahan at mukhang may itinapon pagbalik niya. Hindi pa rin malinaw kung ano ang itinapon niya sa basurahan, ayon sa otoridad.
Napansin ng pulis na pagbalik ni Rene sa trabaho, isang klase lang ng sapatos ang suot niya. Pagkatapos nang pumasok siya sa trabaho at lumabas muli ng kaunti matapos ang hating gabi para umuwi, iba na ang pares ng sapatos na suot niya. Hanggang ngayon, sabi ng pulis, hindi pa rin nila alam kung nasaan ang unang pares ng sapatos. Ilang araw matapos siyang ma-interview, hinalugog ng mga detektib ang bahay ni Rene. At doon nagkaroon ng isa pang nakakaintrigang pangyayari sa kasong ito. Dahil si Rene ay may bagong telepono, parehong numero, pero ibang device. Sinabi ni Rene na nawala niya ang lumang telepono, kaya bumili siya ng bago sa tindahan. Mga deputy, sa kasong ito, bago tayo magpatuloy, kailangan kong sabihin na mukhang marami silang resibo kay Rene. At hindi lang yung sa salita lang. May resibo sila dahil nakuha raw nilang surveillance video mula sa ATT store, kung saan nakitang lumalabas si Rene na hawak ang lumang telepono sa isang kamay at ang bago sa kabila. Nailipat sa bagong telepono ang maraming impormasyon mula sa luma. Pero ayon sa mga pulis, di umano. Lahat ng mensahe na ipinadala ni Rene at Linda sa isa't isa ay nasa lumang telepono. Ibig sabihin daw ay maaring binura ni Rene ang mga ito o sinadya niyang hindi ilipat ang impormasyong yon. Batay sa tala ng korte, di umano ang kwento ni Rene tungkol sa telepono. Yun ay isang kasinungalingan. Ngayon, ang kwento ni Rene, gaya ng naririnig mo, ay kaduda-duda. Sa totoo lang. Makikita mong naglaan ng oras ang mga autoridad sa investigasyon. Kahit may butas sa kwento ni Rene tungkol sa gabing namatay si Linda at impormasyon sa kanyang cellphone. Sa panahon ng investigasyon na nagtapos kahapon, nagsagawa sila ng malawakang pagkalap ng mga video, nag-interview ng napakaraming saksi, at nang olekta ng maraming piraso ng forensic na ebidensya. Sa buong investigasyon, gumawa sila ng mahigit 50 search warrant na may kaugnayan sa kasong ito at inanalisa ang daan-daang oras ng cellphone data at nagsagawa ng pagsusuri sa lahat ng cellphone na sangkot. Kaya tandaan, si Linda ay namatay noong Oktubre ng 2024 at mahigit isang taon, patuloy na tinutukan ng mga autoridad ang kasong ito. Pero dumating ang Enero 2026 at doon lumitaw ang isang malaking ebidensya na nagdala sa kasong ito sa mas mataas na antas. Noong Enero, lumabas ang resulta ng pagsusuri para sa numerong nagtatapos sa 2154. At ang teleponong yon, ayon sa mga autoridad, ay isang burner phone. Di umani galing sa Cricket Wireless. Sabi ng mga deputy, na-link nila ang burner phone kay Rene. At itinuro rin nila na si Rene, sinabi niyang may dalawa siyang teleponyo, ang pangunahing teleponyo at ang pangalawang teleponyo. Pero hindi niya kailanman binanggit na may burner phone siya. Natuklasan ng mga deputy na ang burner phone ay nakarehistro sa peking pangalan. Iniugnay ng mga detektibang telepono kay Rene dahil daw ginamit niya ito sa trabaho. Noong namatay si Linda, sinabi nilang iniugnay nila ang numero ng burner phone sa location data ng kanyang sasakyan mula alas 7:30 hanggang alas 11 ng gabi. Noong Oktubre 28, sinabi ng mga deputy ng burner phone ni Rene at ang telepono ni Linda ay parehong aktibo sa ATT wireless network na nagpapakita na magkalapit sila sa isa't isa, na umano'y nagpapakitang nandoon si Rene sa lugar kung nasaan si Linda. Ang pagsusuri sa cellphone. Dahil sa teknolohiya, malaki ang pagbabago ng aming investigasyon itong 11 taon. Kasama ako sa grupo. At ang pagsusuri sa cellphone ay kumakain ng maraming oras. At may isang mahalagang ebidensya na hindi pa natutukoy nun, hanggang kamakailan lang dahil sa pagsusuring iyon. Tandaan, sa electronics at katulad na trabaho, maraming nakasalalay. Hindi lang sa aming kakayanan, kundi pati sa binibigay ng iba't ibang provider at kung gaano katagal makuha ang impormasyon. Ayon sa mga deputy, nakita nila ang Apple Watch ni Linda sa lugar ng insidente na may dugo sa magkabilang panig na posibleng palatandaan ng marahas na pandalaban sa loob ng sasakyan. Nitong linggo, matapos ang investigasyon, nilagdaan ng hukom ng Palm Beach County ang arrest warrant laban kay Ginong Perez para sa murder sa unang antas at pakikialam sa ebidensya. Inaresto siya ng federal na katuwang mula United States Marshal Service sa Miami noong Martes. Tinala siya sa kulungan ng Palm Beach County kung saan siya nakakulong ngayon. Inaresto si Rene Perez ng US Marshal sa Miami at dinala pabalik sa Palm Beach County, Florida. Kinasuhan siya ng first-degree murder at pakikialam sa ebidensya. Narito siya sa unang pagharap niya sa korte ng Palm Beach County. Video ito mula sa WFLX TV. Sabi ng mga deputy, wala pa siyang pahayag mula ng maaresto
at hindi pa malinaw ang motibo ng umano'y krimen. Kasama natin ngayon si retiradong Detective Commander ng Chicago Police Department, Wills Villar, para talakayin ang investigasyon. Laging masaya na makasama ka sa Law and Crime. Mukhang si Rene Perez na talagang itinuturong suspect mula pa sa simula. Base lang sa kwento na sinasabi niya. Sinasabing may romantikong relasyon siya sa biktima, pero mula pa lang sa simula ay may mga butas na sa kwento niya. Bakit sa tingin mo natagalan bago siya naaresto at umabot pa ng 2026? Kaya kailangan nilang buuin ang kaso laban sa taong ito. Maraming oras ng tawag na kailangan kunin, kaya dapat muna nilang makuha ang mga record. Kailangan mong magsulat ng warrant at maghintay sa impormasyon mula sa kumpanya ng teleponyo. At pagkatapos, kailangan mong pansama-samahin ang lahat ng yon at maaaring depende pa sa kung anong komunikasyon ang meron. At hindi lang ito tungkol sa komunikasyon ng dalawa. Kasama rin dito ang pagsubaybay sa mga lokasyon. Kaya ngayon, pinag-uusapan mo na ang sunod-sunod na search warrant. Nasusulat ka ng mga search warrant para sa mga cell tower. Hindi lang isa, kundi ilang cell tower pa, pati na rin ang direksyon ng galaw ng tao. Lahat ng ito, sa forensics, isa itong bangungot na pagdaanan ang lahat ng bagay na ito. Matagal gawin ito kung walang direktang pisikal na ebidensya, pahayag o video na nagdidiin sa lugar ng pangyayari. Minsan, matagal talaga bago mapagdaanan at masuri lahat ng ebidensya yon. Ang ibig kong sabihin, yung probable cause na dokumento ay 25 pahina, medyo mahaba kumpara sa karaniwan. Mukhang komplikado at tinatalakay nila lahat ng cell towers. Pagkatapos, lumabas sa pagsusuri ng burner phone na posibleng iniwan niya yung main phone sa trabaho. Yung burner phone ay kasama ng teleponyo ni Linda at pumunta sa direksyon nila nung gabing yon. Gaano ito kalakas? Pwedeng sabihin ng defense attorney na kahit na-link niya ang telepono sa kanya, hindi niyo mapapatunayan na siyang may hawak nito. Paano ito nakakatulong sa kaso mo kung bilang detektive, malinaw na siya ang pinaghihinalaan mo? Pwedeng sabihin ng detective o defense attorney na gumagalaw lang ang telepono at hindi mapapatunayan na nandun talaga siya. Pero pwede mo namang patunayan gamit ang video. Kaya dapat may surveillance video sa mga lugar kung saan gumagalaw yung telepono o nagpapakita na gumagalaw yung telepono niya. Ganito ang paraan kung paano mo gagawin ito. Magkasama yung telepono niya at yung telepono ng babae. Gumagalaw sila sa isang direksyon. Nagtapos ito kung saan natagpuan yung babae. Makikita mo ngayon yung telepono niyang bumalik sa isang direksyon. Kunin mo ang video kung saan siya bumaba mula sa ibang sasakyan o paano siya nakabalik doon. Alam mo, tugma yung oras. Kailangan magtugma lahat. Tugma yung video sa galaw o sa paggalaw ng telepono. At tama ka talaga. Naranasan ko na ito ng ilang beses. Nandun ang telepono niya pero di mo patunayan na nandun siya. Kaya pinapatunayan mo gamit ang video surveillance. May video kahit saan. May paradahan malapit sa ospital kung saan siya naroon. May video sa kalsada sa pagitan ng kanilang lokasyon at ospital, kaya umabot sa 26 na pahina ang affidavit. Maraming ebidensya ron at kailangan mo yan sa circumstantial na kaso. Sa tingin mo ba karamihan sa kasong ito ay circumstantial? Mukhang kulang sila sa forensic na ebidensya mula sa crime scene. Ibig kong sabihin, alam natin na maluba ang mga sugat niya nang matagpuan siya, na parang kinaladkad siya o kung ano paman. At yung bahagi tungkol sa mga sakong ay mahirap isipin. Pero hindi natin masyadong naririnig kung ano talagang nag-uugnay sa kanya dun sa Chevy Tahoe, maliban sa katotohanang may relasyon sila sa kahit anong paraan. Maliban na lang kung may video na nagpapakita na siya ay bumaba doon sa kahit anong oras o sumakay doon sa kahit anong oras. Pero yung mga pinsala, alam mo hindi ko alam kung may sapat na physical na ebidensya talaga. Tulad ng sinabi mo, alam ko na sinabi nila na ibang suot yung sapatos. Naniniwala sila na maaring itinapon niya ang ilang sapatos. Nakunan siya sa video na pumapasok sa basurahan. Pero alam mo, pinag-uusapan natin dito ay 1 taon at kalahati na ang nakalipas. Duda ako na nakuha pa nila yung mga sapatos na yon dahil ang sabi lang nila ay iba na ang suot niyang sapatos. Para sinasabi nilang itinapon na niya yung mga sapatos na yon. May mga sugat siya at may talsik ng dugo sa loob ng kotse. Sobrang dumudugo siya ron. Dalawa lang ang posibleng nangyari. Sinubukan niyang itapon siya palabas habang umaandar ang kotse at nakaladkad siya, o sinubukan niyang tumakas at nahila siya sa gilid hanggang sa likod ng kotse. Yung mga sugat niya dahil sa pagkakahila ay malala, pero blunt force trauma daw ito kaya hindi siya nabangga ng kotse. Binububu na siya bago hinila. Mahirap isipin para sa babaeng ito na kailangan niyang pagdaanan yun. Alam mo, yun yung nakakatakot na bahagi ng mga kasong ganito. Bukod pa sa pagkawala ng buhay. Alam mo sa panayam niya, parang kung babalikan mo yon, at alam ko kung paano ang PBSO, ang tanggapan ng sheriff ng Palm Beach County kung paano nila ginawa ito, mula pa lang sa simula, sinabi niyang pupunta sana siya. May mga mensahe siya pero sinabi niyang, kinansela ko yung pagkikita.
Wala namang ebidensya na ginawa niya ito. At parang mula pa lang sa simula, kahit sinong manonood nito ay iisipin na siyang tao maaring responsible dito. Sa tingin mo ba alam niya na pinaghihinalaan siya? Matapos ang halos 1 taon at kalahati, nagulat ba siya nang arestuhin ng US Marshals? Hindi, sa tingin ko alam na niya na may mangyayari na ganon. Ibig ko sabihin, nagsinungaling na siya mula pa lang sa simula. Bilang investigador at taga-usi, mapapaisip ka, ano pa talaga ang alam at kaya nating patunayan? Kung di natin kayang patunayan agad ang alam natin, buuin muna natin ang kaso. Panganib ba ang taong ito sa komunidad? Hindi ko alam. Malinaw na naging masama ang kinalabasan ng relasyong ito. Pero ano ba ang alam natin? Ano ang kaya nating patunayan? Magkaibang bagay yan. Alam mo na agad mula pa noong umpisa, sino pa ba ang maaring maging suspect sa sitwasyong ito? Sinasabi ng mga kaibigan niya na may relasyon sila pero kailangan mo pa rin patunayan. May kutob din ako na lagi siyang nag-aalala na baka mahuli siya. Naisip ko na interesante ito dahil maraming technical na parte, gaya ng cell tower na nagping dito at isa pa doon. Pero sa pagtingin lang sa mga mensahe, malinaw na ganoon ang klase ng relasyon nila. Alam natin, baka may kilala tayong magkasintahan na ganito. Kapag nagagalit siya, sobra naman humingi ng tawad yung lalaki. Ikinuwento niya, kinansela ko at nagalit siya. Pero walang ebidensya ng paghingi ng tawad. Sa karanasan mo, gaano kadalas kayo nakikipag-usap sa ibang mga investigador tungkol sa ganito siguro ang naging dinamika ng relasyon nila? Kailangan mong gamitin lahat ng ebidensya na meron ka. At syempre, kasama dito ang mga pag-uusap at baka pati mga pag-uusap niya sa mga kaibigan niya na kinukuwento niya sa kanila. Ibig kong sabihin, alam ng mga kaibigan niya ang tungkol sa relasyon, kaya malamang na ibinabahagi rin niya ang ilang detalye tungkol dito. Gaya ng kung gaano kakomplikado o kagulo ang relasyon nila, kung meron man, o mga bagay na katulad nito. Pero oo, upo kayo sa isang mesa at pag-uusapan ninyo lahat, pero kailangan mong mag-ingat. May kanya-kanyang teorya ang lahat sa krimen. Sa bawat kaso, gumagawa ka ng sarili mong teorya. Pero ang hindi mo dapat gawin ay maging sobrang tutok sa teorya mo na hindi mo na pinapansin ang ibang mga bagay. Kaya maganda ring makipag-usap sa ibang tao kasi alam mo, madalas kapag napunta ka sa ganong sitwasyon, kailangan mo talagang bantayan ang sarili mo laban sa ito ang teorya ko, ito lang ang tanggap kong nangyari, kailangan kong patunayan ang teorya ko. Hindi ganun ang takbo ng mga bagay. Madaming depensa na laging sinasabi. Nakatutok lang sila sa isang tao mula simula hanggang dulo. Hindi tiningnan ng ibang suspect. Pero hindi ko alam kung epektibo talaga ito. Kung may karelasyon sa labas at nagsisinungaling pa sa'yo bilang investigador, siguradong kailangan mo siyang imbestigahan pa. Bukod pa rito, sa lugar kung saan natagpuan ang katawan, sa Lions Road, dati siyang nakatira doon. Parang abalang kalsada ito. Maaring sabihin ng depensa, sino ba talagang nakakaalam kung paano siya napunta rito? Baka may dumaan lang matapos siyang umalis. Paano nga ba sa paggawa ng kaso, maaalis lahat ng mga posibilidad na yon habang sabay na nakatutok ka sa taong ayon sa kanila ay nagsisinungaling sa'yo? Ibig kong sabihin, itong taong to, parang ginagawa niya lahat nung simula pa lang ng mga bagay na dahilan kung bakit siya iimbestigahan bilang posibleng gumawa nito. Aminado siyang may relasyon siya pero nagsinungaling siya tungkol sa mga nangyari nung gabing yon. Kaya kung nagsinungaling na siya tungkol sa relasyon noon pa, ewan ko. Kilala ko lang siya sa trabaho. Hindi talaga kami close. Baka hindi ka talaga tutok sa kanya. Pero kapag nagsimula siya magsinungaling, aamin sa relasyon. Pero magsisinungaling sa kinaroroonan at galaw niya. Diyan pumapasok ang 26 na pahinang affidavit dahil tama ka. Kailangan mong lampasan ang mga ilalabas ng depensa. Lagi rin nilang sinasabi, tinignan mo lang ang taong ito. Minsan, siya lang talaga ang suspect at malinaw na agad. Hindi mo naman isinasantabi ang iba, pero binubuo mo pa rin ang kaso. Habang lumalakas ang kaso mo, inaalis mo ang posibilidad na ibang tao ang may gawa. Bahagi yan ng 26 na pahinang affidavit kung saan sinasabi nilang siya yon dahil sa mga dahilan na ito. Paralan ng pagsasalita kapag sinasabi ng mga tao na, alam mo yon, may ebidensya sila, pero literal na may resibo ang PBSO. Lalo na nung pumunta siya sa ATT store, doon mo mababasa kung paanong binasag ang ilang kasinungalingan niya tulad ng, ay, nawala ko ang cellphone ko. Pero may video na ikaw mismo ang nasa ATT store, hawak ang cellphone habang umaalis. Kapag binasa mo ang 25 pahinang ito, at sigurado ako na sa karera mo sa pag-iimbestiga ng mga pagpatay, madalas ka nang napagsinungalingan sa mga interview. Gaano ka-epektibo sa tingin mo ang pagsisinungaling ni Rene Perez sa pagtatangkang pagtakpan nito? Hindi masyado. Hindi niya masyadong natago ang bakas niya.
Pakinggan mo, ganito na ang investigasyon sa makabagong panahon. Lahat ng mga forensic na bagay na to, lahat ng mga camera, mga record ng cellphone, malaki ang papel ng mga record ng cellphone nung ako ay gumagawa ng mga kaso ng pagpatay. Malaki ang papel ng mga cell tower noon habang ako ay gumagawa ng mga kaso ng pagpatay. Pero ngayon, dahil sa mga surveillance camera na nasa lahat ng dako, ito na ang kinabukasan ng mga investigasyon. At lalo mumihirap magsunungaling tungkol sa kinaroroonan mo kapag palagi kang nasa video o gumagalaw ka gamit ang isang device na hindi mo naman iniiwan. Kapag tiningnan mo ang sani ng kanyang pagkamatay, blunt force trauma ito. At mukhang napatunayan na nila sa teknikal na aspeto na nandoon siya. Paano kung sa pagpresenta ng kaso sa hurado, wala kang forensic na ebidensya na siya talagang sumuntok o gumawa ng krimen? Mas marami bang kailangan mo kaysa simpleng pagpapatunay na nandoon siya? Malinaw na may nangyari sa babaeng ito at siya lang ang nandoon. Pwede bang magbigay ng hatol based lang doon? Pwede, pero hindi lang dahil doon. Kailangan pa ng iba. Halimbawa, may ebidensya sa loob ng kotse. May mga bakas ng dugo sa loob ng kotse na nagpapakita na may nangyaring karahasan sa loob ng sasakyan. May mga tama, tumalsik o kung ano paman na bakas ng dugo. May dugo sa loob ng kotse na nagpapahiwatig na may nangyaring karahasan sa loob na nag-aalis sa posibilidad ng depensa na basta na lang siya nabangga ng sarili niyang kotse at nahila dahil may ebidensya na may pambubugbog na naganap sa loob ng kotse. Gaano kalakas masasabi mong kaso ito base sa 25 pahina na medyo marami na rin? Gaano kalakas ang kaso kung ikaw ay isang profesional? Alam mo na, mula sa panig ng prosekusyon, sa palagay mo ba ay kumpiyansa silang pasukin ito? 1 taon at kalahating investigasyon, 26 na pahinang salaysay mahabang oras na komunikasyon ng dalawa at pagsubaybay sa cellphone records. Sa tingin ko, buo na halos ang puzzle. Alam ko na napag-usapan natin kanina bago mag-record tungkol sa kotse ng asawa niya. At pagkatapos may parang happy birthday na kumot na inilatag. Pero siyang nagtatangkang na parang siguro hindi ko lang talaga ito nabasa ng tama. Parang hindi pa rin klaro kung paano niya inilatag ang birthday na kumot, pero sorpresa ito para sa kanya. Sasakyan din niya ito kasi umalis siya gamit ang kotse niya. Ano masasabi mo sa parteng yun? Kakaiba kasi hindi naman niya dedekorasyonan ng sarili niyang o ang kotse ng asawa niya papunta sa kabel. Saan at kailan nangyari ang downtime? Pagkatapos ba ng lahat ito nangyari? Alam mo, nilalatag ba niya lahat ng kumot na to pagkaalis niya? Siniset up ba niya ito? Kailangan mong alamin at malamang alam na nila ito kung kailan nangyari yon. Kasi gaya ng sinabi natin, hindi sa kanya yon, sa babae yon. Kotse ng asawa niya yon. Hindi niya dedekorasyonan ng kotse ng asawa para sa sarili niyang kaarawan. Kaya baka ginawa yon pagkatapos. Interesante makita ang mangyayari. Malinaw na marami na silang ebidensya at nakakulong siya sa Palm Beach County. Makikita pa natin ang ibang ebidensya habang nagpapatuloy ang kaso. Retiradong Detective Commander sa Chicago Police Department, Wilson Villar. Salamat sa pagsama sa Law and Crime. Walang anuman. Dito nagtatapos ang On The Case mula Law and Crime. Mag-subscribe kayo sa YouTube at Spotify at panurin kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Hanggang sa muli.